Bituin po ninyo ang aming mga pag-aalinlangan at pagkakamali. Linisin po ninyo ang aming mga puso at kaluluwa. Alam po namin hindi ninyo pinakikinggan ang mga dalangin ng mga makasalanan. Mahalbag po kayo sa amin. Nais po namin inyong marinig itong aming pagsamo. O Diyos, kayo po ang sentro ng aming puso. Nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng inyong pinagkaloob sa araw-araw. Ang mga biyaya, mga pagpupala, ang inyong pagtubay na nagdudulot sa amin ng kapayapaan. Hindi po ninyo kami iniwan at pinabayaan kahit isang saglit. Pinupuri ka namin ang mga Diyos na dakila. Ikaw po ang bukal ng buhay at biyaya ng pag-ibig. Linapin po ninyo ang inyong kaharian, ang inyong mga anak. Ilayo po ninyo kami sa lahat ng uri na sakuna, mga sakit at karamdaman. Pagpalain po ninyo ang lahat ng mga pamilya na may takot na sumusunod sa iyong kalooban. Panginoon Diyos, sa aming pagtitipon, kami po ay taos-pusong nagpapakumbaba, nagsusumamo. Samahan po ninyo kami sa lahat ng sandali. Ang iyong presensya, ang aming kalasar. Nais po namin laging madama ang inyong walang kapatay na pagmamahal at maranasan namin ang inyong patnubay dito sa aming kalagitnaan. Puspusin po ninyo kami sa inyong kalwalatian. At sa lahat na may bahagi sa aming panambahan, sa mga awit, punuin po ninyo ng inyong kapangyarihan. Punuin po ninyo kami ng inyong kaluwalhatian upang maranasan ng bawat isa ang kapuspusan sa aming mga kaluluwa. Sa pagdadala ng inyong mga salita, hinihiling po namin, punuin po ninyo ng inyong karunungan upang makita namin sa kanyang inyong presensya. Dalangin po po matalamin sa bawat puso at kakarinig ng inyong salita upang tumubo at mag-alam ang tunay na pananabik at pagnanasa sa iyong mga salita. Patnubayan po ninyo kami sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manatili po tayo na kayo at kasunod na po ang pinakamaganda pong bahagi, isa sa pinakamagandang bahagi po ng panambahan at ang ating pagpupuri sa pamamagitan ng mga awit. Kaya tawagan ko na po si Mr. B. Amen. So, magandang umaga sa bawat isa. Sabi ko sa aming 26, ang lahat ng bansa na iapila lang, malapit sa iyo, magpipigay galang sa iyong pupuri sa iyong pangalan. Pagkat ikaw lamang ang Diyos ng dakila, na ano pang gawin ay kahanga-hanga. Ang kaloob mo ni ituro sa akin at tapat ang puso ko na ito'y sundin. Turuan mo maglingkod ng buong taipin. O Panginoong Diyos, buong puso'y daan, pupurihin kita magpakilanman at ihayag ko iyong kadakilaan. O pagkadakila at pagiging mong wagas, dahil sa pag-ibig ako'y nililigtas. So sa ating pagdakil sa kanya, pagdakil natin siyang pasalamatan sa oras na ito. Pagdakil natin ihayag ang kabutihan ng ating Diyos sa bawat araw ng ating buhay. Sa bawat panahon, pagdakil natin siyang dakilaan. Takpakan na natin ang ating Diyos. Takpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Sila sa pagkakataon, pagdakil natin siya.
Lord. Amen po ba? Amen. At tunay nga na napuspos tayo ng awitan pa lang. Ang tawag ko doon lagi, awit panalangin. Kasi yung lahat ng ating inaawit ay may patungkol sa Diyos. Minsan, nakikipag-usap tayo sa Diyos. Napakaganda po. Kaya naman ngayon, habang mayroon pa tayong kaunting oras na magpatotoo sa mga nangyari sa atin sa mga nakaraang araw na ito, sino po ang una? Sino ang una sa inyo magpapatotoo? Ay, yun si ang ating teacher dito. Hallelujah, Lord. Good morning po sa lahat. Papasalamat ko lang po kay Lord na sa patuloy niya pong pagbigay protection. Kung naaalala niyo po yung patotoo ko, nakaraan about sa sunod na nangyari sa lugar namin, sa Paranaque. Ito naman pong week na to is, syempre wala po kasing kuryente. Pagkakataon na pong sumalakay ng mga kawatan. At halos lahat po ng kontador, wire, ay naubos na. Pero thank you Lord, nandun pa yung amin. Still nakakabitang siya sa bahay namin. Kahit wala kami ilaw. So blessed na protektado tayo niyan. Kaya araw-araw magpasalamat tayo sa protection binibigay niya sa atin sa mga pagpapala na although dumadaan tayo sa kalipitan, alam natin hindi niya tayo pababayaan. Basta nanampalataya tayo sa kaya ng gawin. Yun lamang po. Amen. Sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan ni pababayaan niya. Ang sabi niya nga, napakaganda ng sinabi niya, kung kayo ay inaapi ng inyong kapwa. Sinasabi po yan sa 1 Thessalonians 1:6 na tiyak na pahihirapan niya ang nagpapahirap sa inyo. Yan lang po ang pinanhawakan natin mga tunay na Kristiyano sapagkat alam po natin na hindi tayo papabayaan ng Diyos. Pero yun ang sinasabi ko na doon sa mga taong kumakabi sa atin huwag natin gantihan. Sabi ng Diyos, sa kanyang panghihiganti. At doon naman sa sinasabi na protection, totoo po yun. Kapag pinanong ka ng kanang dugo ng Panginoon Kristo, tiyak na iingatan ka niya. At sino po? Sino po ang may nangyari na hindi inaasahan? Kung wala na po, sige ako naman po muna bago natin ibigay na sa magsasalita. Sa binigyan ng Panginoon ng karunungan upang magsalita ng salita ng Diyos. Ang gusto ko ipag-patotoo po sa inyo ay yung mga pangyayari sa kapaligiran natin na nakakalungkot isipin na sa kabila ng lahat, doon ka na magtataka bakit kaya hindi matuto yung mga, lalo na yung mga professional? Ayaw nila sa simbahan. Yan ang malaking katang, pero totoo, yan po ay nakasulat. Hindi po ako nag-preach. Ang una ko, ang ipapatotoo ko lang po, yung kapatid ko pumunta dito at nagtalastasan kami tungkol sa mga pangyayari. At malaking balita para sa akin kasi malakas pa daw yung nanay ko na 97 anyos na. 97 years old ng mama ko at patuloy pa rin siya sa pananampalataya at malakas pa. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat kahit paano sa pag-uwi namin ay may uuwian pa kami nanay na kahit na ako mas matanda na rin, yung matanda ko makikita pa rin ako. Amen po ba? Masaya ba ang yung nanay ay buhay pa? Sino sa inyo ang mga nanay buhay pa? Yan no. Amen. Yung mga tatay na buhay pa, sabi nga nila madali daw lang mamatay ang mga lalaki. Pero kahit na madali, kailangan pa rin natin magpuri sa Diyos. Dahil binigyan tayo ng tatay at nanay. Pagpapayo muna ako sa inyo po, na kahit na ang tatay o nanay natin ay pinabayaan tayo. Kahit na
Ginugulpi tayo araw-araw ng ating tatay. Nagtaniman tayo noon ng galit na hindi pa tayo mga Kristiyano, ay nabawi naman natin ngayon. Nasasabi ko po yan kasi ganito yan. Ang totoo. Noong mga panahon na yun, galit na galit ako sa tatay ko. Dahil wala nang ginagawa ako. Sino sa inyo nanonood ng Batang Quiapo? Sino nanonood? Yung buhay niyan parang ako. Pero magkaiba lang ang amin po naranasan. Dahil ako po ay anak na legal ng tatay ko. Pero dahilan sa siguro naintindihan ko na nung huli magkaibigan na kami. Naintindihan ko siya na kapag talaga bibit na bibit, naghahanap na ng tao ng kaaway na wala na ko sa buhay. Araw-araw pinagpapraktisa naman ng tatay ko dahil sa siyempre, naghihirap na yung tatay ko. 10 kami, hindi na niya kaya. Kaya sa akin ang nabuntin. Kaya hindi ako naghinanakit. Kaya kung sino man sa inyo ang magpapamilya, nahibigan ko na, kami yun. Kung sino man sa inyo nagbabalat ng magpamilya, isipin mo na niya maraming reason. Na hindi mabuto ang pamilya nyo at nang hindi iinit ang ulo nyo. Hindi iinit ang ulo ng mga tao na nag-aasawa. Mabuti na lang kung matagal kayo bigyan ng baby. At maayos siya. Pero kung sunod-sunod talaga, nakakaawa po ang sarili mo at nakakaawa rin ng kapwa. Mapiperwisyo. Kaya mga kapatid, salamat naman at na-share ko kundi bahagi ng aking buhay. At gusto ko po na ipagpasalamat sa Diyos dahil ako nagkaroon ng tatay. Naging akong tao. Nagkaroon ako ng nanay, naging akong tao. Kaya tama yung sinabi ng Bible, mahalin ko ang inyong pangulang para humaba ang iyong buhay. Huwag tayo pong maniwala na pag 18 years old na, wala ka ng pakialam sa tatay mo, batas ng taong antikristo po yan. Nandaan po ninyo, habang nabubuhay tayo at buhay ng ating magulang, ay ating pong mahalin sila. Bigyan ng bagay na material kung kinakailangan at isigit sa lahat para lahanan natin tungkol sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Naibuhatay, yuyuko at mananalangin tayo. Sa puso ko, Panginoon, na isabi sa aking mga kapatid ang aking buhay upang maging bahagi ng kanilang buhay ang pagpaalala sa kanilang kapwa. Na sana, Panginoon, mga oras na ito, ang lahat po, Panginoon, ng mga anak ay magkaroon ng tunay na pag-ibig sa kanilang mga magulang. Amang Diyos na makapangyarihan, salamat po sa mga patutuo na ito. Sapagkat amin pong natanto ang tunay po pong pag-ibig sa bawat isa. Binigyan mo po kami ng isip upang kami po ay magkaroon ng kahabagan sa aming mga magulang at ang aming mga kapwa. Kaya Panginoon, salamat po at tunay nga Panginoon na ang aming pong patutuo ay magsilbing kalakasan sa bawat isa. Bastasan po din kami lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. At yun ang oras na sinasabi nga, oras na. Upang ihayag ng Diyos sa atin ang kanyang salita sa pamamagitan ng ating pong butihing pastor, si Pastor Ron, na ating pong butihing pastor. Dahil po lahat ay tumayo, magpupunan ng ating mga sulatan. Ako po ay end-timer. Wala pa akong masyadong nag-aaral na end-timer na ako. Ito yung ating gusto paksain, sino yung antikristong darating. Ayon po sa 2:18, Verse 2:18, ayun po natin na mga anak, malapit na ang wakas. Tulad ng narinig ninyo, darating ang Antikristo. Ngayon may marami ng lumitaw na mga Antikristo. Kaya alam natin, malapit na ang wakas. 19.
Sino yung mga yan? Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay nakaisa ang mga taong iyon. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nananatili o mananatili, sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila. Kaya maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. Pero tayo nito po, manalangin kami ka. Salamat po, Lord, sa oras po ito. Muli mo pong buksan ang aming mga isipan, puso, at kalooban upang ang aming napakahalagang paglilingkod, napakahalagang kaligtasan na hindi masayang sapagkat hindi namin nakilala ang mga Antikristo sa huling panahon na sila ang magliligaw sa amin. Ikaw na nga po ang tunay na kumilos at bigyan kami ng banal na takot, unawa, pagtagumpayan ang mga Antikristo sa huling panahon. Hindi po namin nalimutan ibalik sa iyo, pagkat pinakamataas na pasalamat sa pulihan. Lahat po ng anak ng Diyos nagsabi na Amen. Muli po natin talakpakan ng Panginoon. Natin na po natin ang pangangaral na kung tinanggap si Kristo ay maliligtas o ligtas na. Ito pong ebanghelyo ng kaligtasan sa ating panahon. Ngayon, dalawa ho ang ebanghelyo. Yung tunay may dalang kaligtasan. Yung hindi tunay, may dalang sumpa. Ayon po yan sa Galatia 1:8, maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng tiba. Nangangaral, marami nangangaral eh. Kaya nag-iba sa pinangaral ng mga apostol, sabi ko sa kanila, baka sumpain. Kaya huwag niyo mag-iingat, marami yung nangangaral ng mabuting balita. Tama na, maganda pa, grabe. Kaya baka masumpa. Kasi iba ho sa pinangaral ng mga tunay na sinugo. Ngayon, atin ho akong bigyan ng pansin ko. Ano ang iyong gusto? Ang maligtas o lubos na maligtas? Ang ino-offer sa lahat talaga maligtas eh. Dito sa church na to, hindi lang maligtas. Hindi lang ho manatiling ligtas, kundi lubos na maligtas. Paano ang lubos na maligtas? Naligtas daw tayo, ang tinanggap natin ng Panginoon. Ngunit, kapatid kaibigan, ang totoong lalapit at mananatig ang kikilala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, hindi lang maliligtas. Sa atin kasi basta't maliligtas, okay na eh. Sila po ay lubos na maliligtas. Kung nag-aaral kayo, dapat aabot mo yung graduation, college, hindi ko yung elementary lang. Ano yung lubos na kaligtasan? So, huwag po tayong padaya sa mga nangangaral ng kaligtasan. Ang dala, isa lang, doon sa dagat-dagatan. Sa darating, marami yung panganib eh. Bawat panganib, gagawin yung tagapagligtas. Pero ang pinakamahalaga, aabutin mo yung lubos na kaligtasan. Amen po ba? Hebreo 7:25. Dahil nga riyan, lubos niyang maililigtas. Ito, mahalaga. Hindi ka lang maligtas. Lubos na maililigtas. Sino yun? Dahil nga riyan, lubos niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya ni Kristo, sapagat siya ay nabubuhay upang mamagitan para sa amin. Si Kristo ay ang ating intercessor, mamagitan siya para dalhin ang mga tao sa Ama. Sabi nga nung John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father
set by me. Sa atin ho, pinahalagaan natin yung wala doon. Wala itong diniin na kaligtasan. Ang dinidiin doon, katotohanan, pamamagitan, dadalhin sa Ama. Bakit po? Kasi yun pong Ama, sabi ng Timoteo 4:10, dahil dito, tayo'y nagsisikap at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos. Ano yung Diyos? Ang tagapagligtas ng lahat, lalong-lalo na ng mga sumasagot. Ang kalooban po ng Diyos, walang isa man ang mapahamak. Hindi ang lahat ay maligtas, makaalam ng katotohanan. So pag wala mo tayo sa prospektong gano'n, na ang naunawaan natin, ito lang, sarili lang natin, kailan maligtas ko, ayaw pumunta nun eh. Baka mawala ko tayo. Etong mga mahuhusay, Antikristo, ang tatanggapin natin, mapapahamak tayo. Mag-ingat po tayo sa katuruan ng mga Antikristo sa huling panahon. Ano yung mga katuruan nila? May dalang aral ng kaligtasan, ngunit malabo yung katiyakan, assurance, at yung logos na kaligtasan. Bakit po? Dahil hindi nila ginigising o dinadala ang mga tao upang totoong pahalagahan ang lumapit sa Diyos. Sino Diyos, tagapagligtas ng lahat? Basahin po natin para sa akin, ito yung pinalit po sa John 3:16. Sa akin kasi ang pinakamahalagang talata, John 3:16. Sa akin ang nakita ko, saan po mas mahalaga ito kaysa John 3:16? John 6:37. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay o ibinigay sa akin ng Ama. Wiki ko lang, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin na galing sa Ama. Sapagkat sa panahon ng Panginoon, marami siyang alagad. 666 ang tao. Lumapit sa kanya, nag-lingkod. Humayo. Kaya dumating yung panahon, natisod sila. Mismo sa Panginoon. Kaya iniwan nila ang Panginoon. Hindi po sila tinakwil ng Panginoon, tinakwil nila ang Panginoon. Sa inahanin sila. John 6:66. Mula noy, marami sa kanyang mga alagad ang tumalingkod at hindi na sumama sa kanya. Sa akin, imposible ito. Ito ay nakasalanan. Ano ang dahilan? Ba't nilayon nila ang Panginoon? Saan po dahilan? Hindi involved yung Ama. Hindi kinilala yung bahagi ng Ama. Sa kaya lang ilapit siya ng Ama sa Panginoon. Lahat ang lalapit sa kanya na binigay ng Ama, hindi niya tatanggapin. Tatanggapin niya. Pati nga yung lumapit na sa kamusunan, tinatanggap eh. Alam problema, hindi sila tatagal. Sabi ko na ang 6:65, itinugtong pa niya. Yan ang dahilan, kaya sinabi ko sa inyo, walang makalalapit sa akin, maliban luupin ito ng Ama. Ako nabuhay ako, 77 po ako eh. Pero Kristo lang. Nung nabasa ko to, sabi ko, delikado ko lang pero Kristo lang. Walang malina o mahalagang bahagi yung ating Diyos na Ama. Sino po ang mga Antikristo sa huling panahon? Kaya nga po tayo, meron po Antikristong world leader. Marami po yan, mga presidente. Nauutay talaga, pero iba itong Antikristo, ito yung magpapahamak sa mga Kristiyano. Ulitin natin yung talata. Mga anak, malapit na ang wakas. Tulad na ang narinig nyo, darating ang Antikristo. Hindi natin tatanggapin yan, yung Antikristo. Pero tatanggapin yan ang mundo. Sino mas marami? Tayo o yung mundo? Tatanggapin nila yun.
Pero ito sa atin lang ito, Antikristo, in the religious field, no? Antikristo, meron na political, social, government, makapangyarihan yan eh. Pero para sa atin, ito yung magdadaya sa atin. Ngayon ay marami nang lumitaw ng mga Antikristo. Kaya alam natin, malapit na bukas. Sino sila? Bagamat sila'y dating kasamahan natin. O ito sila, mga Kristiyano rin. Kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nananatili sana sila kasama natin. Ngunit umalis sila. Kaya maliwanag na sila'y lahat ay hindi tunay na atin. Sino po yung mga yan? Tawag ko sa kanila yung mga sinungaling. 1 John 2:22. Sino ang mga sinungaling? Hindi ba ang tumatangging sa Jesus ang Kristo? Sinungaling yun. Tumatanggi sila si Kristo. Hindi yung sa Diyos. Siya ho ay Mesaya. Tagapagligtas ng bayan ng Diyos. Yung Kristo po, ito sabihin Mesaya. Hindi mo yung apelido ni Jesus. Sabi nga kung ano yung pangalan, apelido nun. Hindi apelido yung Panginoon. Pangalan mo niya, Kristo. Sa original translation, Messiah. So pag hindi yung kikilalanin yung Kristo, mas kinikilala yung Jesus lang. Tandaan mo yan ha, huwag kayo masyadong bibigig dyan. Dahil hindi kayo may lalapit sa tunay na Mesaya, tagapagligtas ng lahat. Ito ang Antikristo. O, ito na yung palatandaan. Ang ayaw kumilala sa Ama at sa Ama. At yung balakot na kagtuhanan niya, marami yung nagaling sa akin yun eh. Dahil di Kristiyano, puro Kristo lang yan eh. May oneness na, ayaw na nila yung Ama ng Kristo lang. Eh dito, ang palatandaan ng Antikristo, ayaw kumilala sa Ama sa Ama. Ang mga nasa katotohanan ay hindi lang pinahalagahan yung anak ng Kristo, kundi pati yung Ama. Kaya makikita ho natin, pangangalaw ng Panginoon, sabi ng Panginoon, ang tumanggap sa inyo, mga sinugo niya yun eh. Ako tinanggap. Ang tumanggap sa akin, tinanggap yung nagsugo sa akin. Yan o yung malinaw na palatandaan ng isang missionary church. Tayo, puro local church lang tayo. Yun na lang na-establish natin. Dito lang tayo. Pero ang tinatayong iglesia ng Panginoon, missionary, humaayo, nangangaral. Ang pinapangaral nila, salita ng Panginoon. Kaya pag tinanggap mo yung salita ng Panginoon, tinanggap mo yung Panginoon. Pag tinanggap mo na ang Panginoon, tinanggap mo yung nagsugo ng Panginoon, yung Ama. Pag hindi mo ganyan, alagang ano lang tayo, ano yung natin yun lang, nahirapan mo tayo sa huling panahon. Baka madala tayo ng Antikristo. Malinaw po, mga Kristiyano rin sila. Kasama rin sila ng mga nauna. Kaya lang, umalis sila. Bakit? Bakit? Siguro, talagang mahuhusay ang diablo. Mahuhusay ang kampo ng kadiliman. Nataya yung mga yun. Nagtayo ng sarili nila. Gusto nila kami naman. So, sino po ang mawawala dahil sa katuruan ng mga Antikristo sa huling panahon? Number 1, yung puro kaligtasan ang dala, ngunit po sa atiyahan at lubos na kaligtasan. Litin po natin yung lubos na kaligtasan. Dahil nga riyan, lubos niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya.
sapagkat siya'y nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Kalawa, mawawala, hindi masasama sa bukunin, may pananalig kay Kristo. Tingnan nyo ngunit malabo ang buhay na walang hanggan. Walang buhay na walang hanggan. Malabo, wala sa kanila. Dahil hindi nila nakilala ang Ama. Yan 17:3. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala mo ang iisa at tunay na Diyos at ang kanyang sinugo. Yan mo yung buhay na wala hanggan. Bibihira mo kasi nagpapahalaga sa Diyos. Yun ang sinugo pinaalagahan. Wala kang buhay na wala hanggan. Kasi dapat mong makilala yung Diyos. Pag nakilala mo, maaari mong ibigin. Sa ating pag-ibig, ikala natin basta nalilig yung word na mahal ka ng Diyos, ay mahal pa rin siya. Ganun. Anong maiibig yung tao? Di mo kilala? Alam ko yung Diyos. Ang ikatlo po, na mapapahamak sa Kristo. Yung hindi lubos na tinanggap si Kristo, gaya ng turo ng mga apostol ni Kristo. Tinanggap nga, pero hindi yung paraan ng mga apostol. Paraan ni Kristo. Ay, binanggit ko na kanina, John 10:40. Sinugo kayo at lahat ng tumanggap sa inyo, ako tinanggap. Lahat na tumanggap sa akin, tinanggap yung nagsugo sa akin. Kami ako sa Bible School, hindi natin pinag-aaralan yung apostolic sa yung prophetic. Puro pastor na lang. Gaano kataba ang gagawa ng fixing point, ganito ganyan. Pero yung mga matitibay na katuwa, hindi pinag-aaralan yun. Salamat meron pong banal na spirito. Nagtuturo ng katotohanan. Alam mo lang, Diyos, limitado yung isip natin. Lalo pag religious mind tayo, na-set na tayo sa paraan ng relihiyon. Lahat mali na Diyos sa'yo lang ang tama Eh, paano kung may katotohanan? Hindi mo natanggap. Yun ang tatanggapin mo. Ika-apat, hindi tatagal dahil hindi sila binigay ng Ama kay Kristo. Parang sa akin, pinakamahalaga yan. Kaya maintindihan mo, kaya ibigay ka ng Ama kay Kristo. Sabi ni Kristo, naparito ako mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na sugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Lahat ng ibibigay sa akin ng Ama, hindi ko pababayaang mawala kahit isa, kundi sila'y bubuhayin ko sa huling panahon. Tinamatibay na ulo, kayo nag-aaral sa baptism, hindi nyo lang magigibay once saved, always saved. Pero pag naintindihan nyo yung kalooban ng Diyos, hindi ko tayo sa inyo. Kahit ang diablo, kahit ang kulto, kahit sino, kapag kalooban ng Diyos, katilaan. Kalooban ng Diyos, hindi ka lang maliligtas. Kalooban ng Diyos, mananatili kang anak ng Diyos. Dadalhin ka sa arian ng Diyos, gagamitin ka sa mundo na wala ng Diyos. Pwede mo natin palapakan ang ating Diyos. Panglima, hindi makakasama sa babalikan ni Kristo. Lalo tayo, nagkikitay tayo dyan Kahit hindi natin alam yung requirement, tinanggap ko na siya Pero merong hindi makasama. Hindi makasama sa babalikan ni Kristo ang Misaya. Sabi ko ng Matthew 1:21, isisilang ng isang lalaki, pangangalanan ng Jesus, upang iligtas ang kanyang bayan sa kanilang bayan. Ganun ang pagliligtas ng Misaya, hindi ko isahan, bayan. Dahil hindi po sila napabilang sa bayan ng Diyos. Ganun talaga ang pagliligtas ng Diyos, bayan-bayan. Dahil lahi, hindi ko personal. Kaya pag yan tayo, natili tayo dyan, dapat napakagalan mo.
Hindi ka nagmumura, hindi ka nag-iisip ng masama. Hindi ka nakukonsume kahit walang pera. Meron mo bang ng tao? Ang bubuhay mo hanggang kabanaan. Ang papakapastor lang yun. Yung pastor lang matiligtas. Tayo naman, papakabait lang tayo eh. Kaya mali yung pananaw natin. Hindi tayo sumama sa bayan. Doon sa sama-sama dadalhin. Anim. Hindi sila natatakaan ng banal na Espiritu ng Diyos bilang mga pag-aari ng Diyos. Yung malago yan, pag-aari ng Diyos. Ang tawag dyan, mga hinirang. Kaya sa akin meron akong kalaban kalaban ko yung salitang Kristiyano. Ang gusto kong itaas, mga hinirang, mga pinili, mga pag-aari ng Diyos. At yun po ang totoong ibibigay ng Diyos kay Kristo. Hindi po basta Kristiyano lang. Kailangan maintindihan mo, kaya ka hinirang, ikaw ay gagawing pag-aari ng Diyos. At yun ang pong pag-aari ng Diyos ang ibibigay niya kay Kristo. So pag hindi tayo natatakaan bilang katunayang pag-aari tayo ng Diyos, hindi lang po sa hindi tayo makukuha, may iwan tayo siyang na mapapabilang doon sa parurusahan ng kagalitan ng Diyos. Alam, maintindihan yung kagalitan ng Diyos nagsisimula na. Alam ba niyo yung Dubai? Yung Dubai, mayamang bansa yan sa Middle East eh. Nagbaha. Naglutaan na yung mga mahaling mga kotse. Grabe nangyari sa atin. Grabe pa sa Pilipinas. Eto na walang ulan doon. Disyerto yun eh. Pati yung Saudi, pati Iraq, ganyan ang nangyayari ngayon. Pinapakita na nandun sa kanila. Kayong maniwala sa GAUI ka, pinagmamalaki mo. Tapos yung sentro po ng worship nila dun sa Kaaba, doon nagpupunta yung pilgrim sa mga Muslim. Ano ginawa ng Diyos? Nilunod, sinira yung worship center nila. Bakit po? Hindi sila naniniwala na si Kristo yung anak ng Diyos. Naniniwala sila sa Diyos, pero may Kristo hindi. Nasa huling panahon na. Tingnan mo natin yung kagalitan ng Diyos. Revelation 9:3. Naglabasan ng mga balakbaran mula sa usok at kumalat sa lupa. Binigyan sila ng kapangyarihang manakit tulad ng alakdan. Nagbiliin sa kanila na huwag sirain ng damo, punong kahoy, o anumang halaman. Mga alakdan mo yan ha. Pero hindi kakalatin yung mga punong, mga bunga. Yawan lamang mga taong walang tatak ng Diyos sa kanilang loob ang sasaktan nila. Kapag delikado, sabi ko nung nabasa ko, 90% ng mga Kristiyano maiiwan. Kasi dinaya na katuruan ng mga anti-Kristo, personal Lord and Savior lang, tinanggap si Kristo. Hindi Misaya. O sabi diyan, hindi pinahintulutan ang mga balang na patayin ang mga taong ito, kundi pahirapan lamang sa loob ng 5 buwan. Torture yan, hindi mahalaman sa mga tao na walang tatak. Parang kagat ng alakdan ang kirot ng kabihirap na ito. Sa loob ng panahong yun, hahanapin nila ang kamatayan. Papamatay sila. Ngunit hindi masusulpungan. Napamatay kamatayan. Papamatay sila, hindi mamamatay. Iindigin nilang mamatay. Ngunit lalayuan sila ng kamatayan. Hindi yung gano'ng katindihan.
Sa atin naman, niloko tayo. Mabuting balita. Tinanggap na si Kristo, ligtas ka na. Oo, totoo yun. Sa katubusan lang yun. Hindi ko kasali yun dyan. Naglabas ng tribulation. Iba na ho ang kaligtasan ngayon. Hindi na ho dati, hindi na alpha, omega na. Paramihan na ho ang kukunin. Hindi ho paramihan ng simbahan o kaya paramihan ng membro. Hindi bayan ang kukunin. So ang ebanghelyo ng kaligtasan, ang mabuting balita, ay dadalhin tayo, hindi ho para maligtas lang, kundi dadalhin tayo upang maging pag-aari ng Diyos. May tatak ng Diyos at kabilang sa bayan ng Diyos na lubos na ililigtas ng Diyos. Ito po yung original gospel. Efeso 1:13. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan. Ano yung salita ng katotohanan? Ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Pareho lang pala, Pastor eh. Kaya lang hindi ito personal ng kaligtasan. Ito ay pangmaramihan. Spiritual, universal. Mabalik ang Panginoon, isang, nag-twinkling mo ka na eh. Hindi mo sa makikita ka, hindi ka na makapagsisi. Pero ang babalikan ko niya, hindi naman born again, nakatulad natin. Babalikan niya yung mga pag-aari niya na binigay kay Kristo. Iniingatan po sila ng Panginoon ngayon. Wala akong relihiyon na maliligtas o magliligtas sa atin. Karamihan sa atin nasa relihiyon pa rin. Ulit-ulit po sinasabi yun eh. Kaya nga ang pakiramdam ko sa church natin, ako yung kontrabida dito. Dahil ang pinapangaral ko, hindi yung pinapangaral ng karamihan. Ang pinapangaral ko, babalik si Kristo para iligtas ang bayan ng Diyos. Ito ang verse 14, mahalaga. Ang Espiritu, ang katibayan ng pangako ng Diyos sa ating mga hinirang. Ano yung word na yan? Mga hinirang. Hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Noong panahon po nila, ng mga apostol, ang kaligtasan mo nila hindi yung pagtanggap lang. Muli lang yung paglilingkod ko. Kasi nilinaw na may lubos na kaligtasan. Hindi lang mo yung minsan ka lang ililigtas, ligtas ka na lahat. Sa atin, ganun yung ginawang pag-araya ng Western eh. Napakadali, wala kahirap-hirap. Ako, bibiro lang ng konti ah. Tatlo yung girlfriend ko. Yung isa gusto ko. Pero away na away. Kung tingnan mo, away na. Mag-break na kami. Dito na ako po ng girlfriend. Mas maganda pa sa unang girlfriend mo. Ang bait. Kaya lang, hindi ko maintindihan. Hindi ko sa pinupuntahan. Kasi nandun ako sa unang girlfriend ko. Katapos, pag nag-away kami ng unang girlfriend ko, pupunta ako sa ikalawa. Bilang mga ikalawa, inaaway naman ako. Pumunta ngayon ko sa pangatlo. Pangatlo girlfriend. Yung po yung pinakakawawa sa lahat. Hindi ko naman siya mahal. Ito ba nang mahal niya ako? Pinatulang ko na. Oo, may pangatlo lang kayo. Pag hindi mo ay Diyos pangatlo lang eh. May sakit lang. Hirap na hirap na. Gusto mag-abroad. Pero talaga dapat first love din natin si Lord. Tapos, pag mayroon totoong iibig mo, dahil nabigay Diyos ang iibig sa'yo. Hindi lang siya, hindi mo ama. Kaya marami yung hindi nakakaintindi. Dahil ang pinaintindi sa atin, personalan. At yan mo nakakatakot.
Ngayon, ito ho ang kailangan para sa lubos na kaligtasan. Dito tayo tatapos, Tito 2:13. Samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan. Ano ang inaasahan natin? Ito po yung dakilang araw ng paghahayag ng ating Panginoon, ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Diyos o ang Panginoon, ha? Hindi siya tao. Pareho sila ng Ama. Dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo sa gitna ng kanyang kalingingan. Ito yung ginawa niya. Kailangan magbago yung mindset natin. Ano yung ginawa niya? Hindi lang niya pinigay ang kanyang sarili para tubusin. Sabi diyan, ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas at linisin tayo. Para ano? Para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Sana kung may tigyan natin mahuling panahon, hindi madali yung maligtas. Pero napakadali nun pag sumama ka doon sa ililigtas. Pero kung kanya-kanya tayo, lalo may mahusay rin, may ginagawa naman, siguro po sa inyo, maiiwang kayo. Kasi hindi mo gano'n ang plano. Hindi mo gano'n ang pagliligtas ng Panginoon at ng Ama. Kailangan isama sa bayan. Ako na po pumili na itong church natin, na Living Christ, kasama ko tayo sa isang missionary group, G-Gold. Yun o, pina-register ko. G-Gold, Gathering of God's People on the Last Days. Kaya pag, eto na tayo, NCC lang. Kahit lagi tayo ng CCC, hindi pa rin tayo masali. Kasi ang pupunin, missionary church, may misyon na mapasama sa bayan ng Diyos. Kasi babalikan ni Kristo, yung mababait, mahusay pang preach, babalikan niya ang bayan ng Diyos. May bata doon, may matanda doon, may babae, may lalaki. Ganun kasi pagliligtas. Hindi ka mamimili lahat kasi nasa panganib eh. John 3:16 yun lang tatanggap kay Kristo. Hindi lang maliligtas. Pero pag tayo, inunawa natin yung John 3:17. Sabi ko, sinuko niya ang kanyang anak, hindi upang kasamang parusahan sa sanglibutan, kundi iligtas ang sanglibutan, ang kanyang bayan sa pamamagitan niya. Huwag kayong maliwala, kaya tayo iligtas ulit natin. Kasi gano'n lang tinuro sa atin eh. Mag-iligtas sa'yo, faith mo. Ang linaw, nakasulatan, sabi, dahil kayo'y sumampalataya, tinanggap si Kristo, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Hanggang kailan, habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon. Ako hindi ako titiwala sa faith ko. Nagtatiwalaan ko po yung kapangyarihan ng Diyos. At yun po yung Ebanghelyo. I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation to them that believe. Ang nagliligtas po, kapangyarihan ng Diyos. Kung kayo maniwala sa matinuro ko noon, kailan mataas ang faith mo, kailan gagawa ka, may kaputihan, may takot ka, hindi ka nagkakasala, pwede rin gawin mo yun. Lalong naman kung mahal na araw na, kung mura na yung araw, ordinaryo yung araw na. Sabi nga ng sister, paglipat pa na susunod. Kuryente naman, ano pa susunod? Baka dingdo na naman. Kaya gusto ko ng Panginoon, alisin na tayo dito. Hindi lang kung magparami ng mendo. Alisin na.
Pero hindi pa nagkakaisa ang marami dahil hindi pa sila naging pag-aari ng Diyos. Hindi pa nila pinaahalagaan yung kanilang totoong kaligtasan. Binayaran ng walang Panginoon yan eh. Kailangan lang po, makita natin yung panukanak ng Diyos. Ulitin natin ang huling verse. Samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, dakilang araw ng pag-aayag ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kalingningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas at linisin tayo. Hindi pwedeng iligtas lang, kailang linisin. Para ano? Para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Sa tayo lahat po ay mayo sa oras kong ito. Awit po natin sa mga awit. Sana makita po natin hindi lang mo interesado ang Diyos sa mga Kristiyan. Interesado ang Diyos sa lahat ng tao. Kung Kristiano ang basihan para maligtas, baka wala pang 10% maliligtas. Kasi andito pa yung diakto, andito pa yung tukso, nandito pa ang kahirapan sa ikaramdaman. Sino sa inyo hindi na nagkasakit, no tinanggap ang Panginoon? Hindi na ako sinumpo. Wala nang nakitang mali. Puro maganda na lang. Wala ko. Parang pareho pa rin tayo ng dati. Bago lang tayo, bagong-bago pa lang. Sa standard ng Diyos, pwede eh. Kaya lang, standard ng Diyos, mas mataas kaysa sa standard ng religion. Standard ng sinunod. Nabalik siya pag ang kanyang bayan, marami na, handa na. Kung dumating ngayon, kahit araw-araw magpakita yung Antikristo, hindi na tayo mga nani. Hindi na tayo madadaya. Kasi minamahal na natin ang Diyos ng Panginoon. Luhan po rin ang pagmamahal. Hindi sarili ko, pinahalagan. Hindi yung nais ng Diyos. Lubos na kaligtasan. Sa iyo ay laging sasamba. Paghuhulihan ka, puso at isipan, buong lakas ng buhay, aking iaalay sa iyo, Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus, ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus, sa harap taon at buhay sasama. Purihin ka, kikilala sa Ama, nag-inibig tayo siya kulang ulit sa atin. Tuturo tayo makabalik sa Kanya para maibig din natin siya, pinadala si Kristo. Hindi tayo pwedeng dumirekta sa Ama. Kami ho, malaking kasalanan namin. Mga tao dinala lang namin sa iwas pusoy, iwas parusa. Hindi dadalhin para manumbalik sa Diyos, maging bahagi ng bayan ng Diyos, nakapasok sa kanyang Diyos.
Sabi ko ni Miles Monroe, ang mabuting balita natin. Ang mabuting balita, dumating na ang kaya ng Diyos. Huwag niyong hintayin. Sabi ni Kristo, maliban tayo panganak. Paano magpapanganak? Bakit papanganak? Para maging anak ng Diyos. Yun po yung kahalayan, iniipon ng yung mga anak ng Diyos na nakapasok sa araw. Kahalayan po natin panlinggo lang. Makabaho tayo. Sa mauling panahon, nagkahanap na po ang Diyos ng mga tunay na Kanya. Tapos ibibigay kay Kristo. Ang commitment po ni Kristo, lahat ng ibibigay sa akin ng Ama, hindi ko papabayaang mawala. Hindi sila ibubuhayin ko sa huling panahon. May tinatawag po ang Diyos sa huling panahon. Ang tinatawag po niya mga hinirang. 1 Corinthians 1:2. Pasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo ay hinirang upang maging Kanya, maging pag-aamin niya. Pag tayo ay naintindihan na natin, walang persona ng kaligtasan, kundi kaligtasan po ng lahat ng naging bahagi ng bayan ng Diyos. Samahan po ninyo ako. Request ko lang. Pagkat ito, ilalagay natin sa mga messenger natin. No? Tapos, isisend po ninyo sa mga kaibigan nyo. Makikita nila. Nagpipan-minisip na tayo, kahit hindi na tayo nakikita. Mahalaga lang ay makita nila yung mensahe. Manalangin po tayo. Salamat po talaga. Sa huling panahon, hindi po namin nais na sayang, maiwan, maging walang kabuluhan ang iyong kamatayan ng pagtubos sa amin. Kundi makasama rin po kami na pagpapalagaan ng full end-time harvest sa huling panahon. Makasama kami sa anihin dahil kami naging bayan ng Diyos na tinalaga mo para sa kaligtasan o sa lubos na kaligtasan. Hindi po namin nalimutan ibalik sa iyo pinakamataas salamat at kabutihan. Dahil po nakalas ang Diyos nagsabi na Amen. Hindi po namin palapakan na Amen. Inhale. Exhale. Mga kapatid, nandito na rin po tayo sa isang bahagi na very controversial sa mga tao hindi naniniwala sa ganitong gawain. Ngunit, tiyak. Sabi nga ng ano yan, sabi nga na gawa 2035, it is better to give than to receive. At yan na pagpapanay ng bawat isa, sapagkat hindi ba ninyo maibigay ang inyong material na bagay, subalit na ibigay na ninyo kamina pa ang inyong sarili sa Diyos. Amen? Habang nagbibigay po tayo, ay merong magkakaroon ng awiting panglangit. Amen. Hallelujah. Ibig mo
yumuko. Ama namin Diyos, na balikat at dakila, maraming salamat po sa mga biyayang ito na yung pinagkalog sa bawat isang narito po sa amin. Panginoon, ayon sa iyong salita, na pinapakinggan mo yung mga matuwid na mananalangin. Kaya Panginoon, sa mga oras na ito, ay nais po namin lahat at alam po namin kami po ay matuwid sa iyong harapan, ay pinapanalangin po ito na mga ganun na ito upang sa ganun Panginoon ay higit pa dito ang matanggap ng bawat isa na nagkalubat kung sino man po Panginoon na nag-alay lang kanilang buhay ay iyo po pagpalain pa rin. Magpasan po ninyo ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Nandito na po tayo sa announcement natin na sa tuwing alas 9:30 ng umaga, kung may pagkakataon po kayo, masaya po, di ba? Yung ating pong Sunday School. At buhay na buhay ang ating mga diwa at ang ating mga espiritu. 9:30 po yun. At pagdating ng 10 o'clock, ayun na po ang simulan ng service. Bagamat service pa rin po yung Sunday School. Pagkatapos, pag tuwing Sabado po, kung may pagkakataon kayo, ay magkakaroon tayo ng prayer meeting dito. At katulad ng ginagawa natin, na magkaroon tayo lagi ng daily prayers. Umaga, sabi doon sa isang talata sa Biblia, araw-gabi. Sabi niya, pray without ceasing. Araw-gabi, manalangin tayo sa Diyos. At doon sa ating panalangin sa Diyos, ay nagkakaroon po tayo ng tinatawag na intercession doon. I-intercede natin yung kapwa natin, yung mga sakit, yung mga tao naghihirap. Sapagkat ayaw naman sa salita ng Diyos sa 1 Peter na bahagi ng pagkahirap ng mga tao ay ang pagtitiis ng hirap. Kaya hindi natin dapat na ramdaman yun. Tinutulungan tayo ng Diyos para maharap natin ang mga pagsubok sa ating buhay. Kaya tayo pinaghihirap niya. Ganon din, huwag yung kalilimutan lagi itong KCC Facebook page. Mayroon kayong makukuha doon ng mga lesson na ibinabahagi po ng mga concern. Ito po, at ngayon po naman, ang oras para tawagan ko na po ang mag-benediction ang ating pong butihing pastoron. Ako po ay humihingi ng inyong sinatawag na tulong kasi konti na panahon eh. Hindi na ako pwede mahal talaga sana. Nilagay ko na po yun dito, yung ating lesson ngayon, nilagay ko na dyan. Basa nyo, isa nyo naman kung makilala nyo kapatid, Kristiano, kahit sino. Wala mong panahon, nagpapasalamat ako sa technology. Magbilis na, kahit sa Amerika, isang pindot mo lang. Tayo ay malasakit. Hindi mahirap ngayon, hindi mahirap mangaral ngayon. Pinipindot lang. Ang kailangan lang may puso tayo. Huwag natin matigas yung puso natin. Kasi hindi ko darating ang Lord hanggang hindi nabubuo yung bayan. Hindi ko yung mapunta tayo 10,000 dito, hindi ko yun. Hindi mangyayari yun. Mangyayari lang yun pag nakapasok ang mga tao ng bayan ng Diyos. Nahirapan ako kung pangalan dyan. Ako mag-isa. Salamat ko sa technology. Kahit isa ko sa atin, wala nang alam sa ganyan. Pipindutin mo lang. Napinila ko yung pangalan ko, Rod Brutas Messenger. Mamaya yung pangalan ng chess natin, the living Christ. Nandun na rin po yan. Tulong-tulungan po natin, mga kapatid. Hindi ko hinihintay nila maging pastor tayong lahat. Ang hinihintay lang niya, nakakita tayo ng katotohanan. And the truth, tayo pong lahat ay tumayo
atin upang hindi tayo magkasala. Ang makapagdala sa atin ng walang kapintasan, may malaking kaganapan sa kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, pamamagitan ni Kristo na Panginoon natin, sa kanyang kaluwalhatian, kadakilaan, katamalaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakalansan. Mati na kanyang biyaya at pagpapala, kalusugan, kagalingan, at malaking pag-ibig, pagpapaalala sa mga kaluluwa, mga tao wala pa sa tunay na kaligtasan at sa lubos ng kaligtasan.